Hindi lahat ng nangiiwan ay hindi nasasaktan. Mayroong umaalis dahil iyon ang makakabuti para sa lahat. Mayroong tumatalikod dahil sa ganoong paraan niya mas mapoprotektahan ang mga taong importante sa kanya. Mia Moore Tales presents Hiding from My Triplets Billionaire Daddy. Written by Isan Cross. Saan ang punta mo? Usisa ni Aling Nina nang masalubong si Bianca na nagmamadaling lumabas ng apartment niya. Gaya ng dati po, sa principal's office. Tinatamad niyang sagot. Madalas na yan Parang wala na talagang pag-asang titino ang triplets. O sige, sana hindi sila ma-expel sa bagong school nila. Tumango siya at nagpaalam sa landlady ng inuupahan nilang apartment. Hindi nagtagal ay dumating siya sa school. Pangatlong eskwelahan na ang nilipatan ng 3 ngayong taon dahil palagi nasasangkot ang mga ito sa bullying. Hindi na niya alam pa ngayon kung anong eskwelahan pa ang tatanggap sa triplets. Matapos niyang kausapin ng principal ay umuwi na silang 3. Pinaupo niya sina Harry, Hansel at Hazel sa sofa at tahimik na naghintay ang 3 ng sermon niya. Masakit na talagang ulo ko dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. May ideya ba kayo kung nasan ako nanggaling? Sa principal's office po. Sagot ni Hazel, ang nag-iisang babae pero masiga sa 2 lalaking kambal. Oh, perfect! Palagi tayong perfect attendance sa principal's office dahil alos araw-araw na lang kung pinapatawag. Di naman kami nagsimula nun. Oo, hindi nga. Pero tinapos nyo. Putol niya kay Harry. Tinapos nyo na may galos, kalmot at sugat ang mga kaklase nyo. Hindi lang yun, pinaiyak nyo pa. Very good. Kasalanan naman nila kasi tinutukso nila kaming walang tatay at pinulot lang daw kami sa imbornal. Rason ni Hansel. Kung naniniwala ka na hindi kayo galing sa imbornal, bakit nyo sinaktan? Ayaw lang namin na pagsalitaan kami ng ganun, Mama. Katwiran ni Hazel, gumuso pa ito. Di kami duwag para hayaan silang sabihan kami ng ganun. Wika ni Harry. Lumuhod siya para pantayan ng 3. Hindi ko kayo pinalaking duwag at hindi ko rin kayo pinalaking bully. Kung tinutukso kayo, hayaan nyo na. Nandyan naman ang mga teacher para sawayin sila. Hindi rin naman namin kasalanan kaya umiyak sila. Tapang-tapangan lang sila sa umpisa, mahihina rin pala. Si Hansel iyon. Aha, gusto nyo maging matapang para maging monsters na pinapaayak ang ibang bata? Di ba sabi ko, ang monster, pangit. Gusto nyo bang maging pangit din? Tumahimik ang 3. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Akala nyo siguro magiging proud ako pag nanakit kayo ng ibang bata. Tapos makakarinig ako ng hindi maganda tungkol sa inyo sa principal's office? Diyos ko, nagkatrabaho ako araw at gabi para sa inyo. Tatakbo para sunduin kayo. Papakainin kayo, bibilhin ang gusto ninyo. Ginawa kong lahat ng iyon ng mag-isa. Tapos ano to? Itong pasasalamat nyo sa akin? Alam nyo bang hiyang-hiya na ako? Hindi na po namin sinasadya, Mama. Sorry na po. Ani Hansel. Sorry po. Segunda ng 2 pa. Okay, tatanggapin ko ang sorry ninyo, pero ipangako nyo sa akin na huli na to. Ililipat ko kayo ng school at wag na kayo makikipag-away, maliwanag? Tumayo siya. Paano kung tuksuhin ulit kami na walang tatay? Tanong ni Hazel, kumikinang ang kainisentehan sa mga mata nito. Sabihin nyo, meron kayong tatay, pero nasa barko at matagal pang uuwi. Talagang nasa barko si Papa, Mama? Tanong ni Hansel. Natigilan siya. Isang kasinungalingan ulit, iyon, para sa katahimikan ng lahat. 7 taon na siyang nagtatago mula sa ama ng mga bata. Napadpad siya sa Cebu noong nagpanggap siyang patay, matapos lumubog ang sinasakyang barko sa kasagsagan ng paghahanap ng ama ng mga ito. Sa awa ng Diyos ay may nagligtas sa kanya at tinulungan siyang mamuhay ng payapa hanggang sa mga anak. Sa edad na 28 ay isa na siyang ganap na chef sa Cebu ngayon. Nagtatrabaho siya sa isang 5-star hotel sa Mactan at nagustuhan ng mga dayuhan ng kanyang mga luto. Sinusubukan niyang manatili sa kusina hanggat maaari para walang makakakilala sa kanya. Wala rin siyang social media accounts. Sa tingin niya ay iniisip ng karamihan na patay na siya. Tumakas si Bianca Samonte sa asawang si Alessandro Corpus nang matuklasan niyang may kinalaman ang mga magulang nito sa pagkamatay ng dati niyang yaya at ang pagmanipula ng lalaki ng kasal nila. Sinakop siya ng galit at takot, dahilan para takasan ito. Umaasang hindi na siya kailanman matatagpuan ito. Tumango siya.
Oo, matagal pa siyang uuwi. Pero sa ngayon, grounded muna kayo sa paggamit ng cellphone. No online games, understand? Mama naman, that's unfair. Nagpapadyak ang dalawa samantalang si Hazel ay lumapit sa kanya. Mama, magluluto po ba kayo ng spaghetti na may meatballs? Lumabi siya. Binabawi ko ng ipinangako ko kagabi. Walang spaghetti with meatballs at online games. Paksiw ang kakainin natin ngayon at matulog kayo ng maaga. Pumain na lang ang ungol at reklamo ng tatlo sa kamatamlay na nagsipagtayuan at pinulot ang mga bag sa sahig. Samantala, si Bianca ay frustrated na kinakamot ang ulo habang naglalakad patungo sa kusina. Napilitan siyang mag-early out sa trabaho dahil sa triplets. Kinabukasan, abala siya sa pagtuturo sa mga bagong chef nang ipatawag siya ng manager. "What's up?" Casual niyang bati sabay upo sa tapat nito. "I just got off the phone with the events team. Isa sa mga VIP clients natin ang gustong maging espesyal ang kasal nila ngayong Sabado. Kaya ikaw ang gusto nilang i-hire." Nagulat siya. "Ako? Sa kasal?" "Oo. Uuwi ang magkasintahan mula sa US at gusto nila ang Filipino fusion setup. You impressed the right people, Bianca." "Pero ang bilis naman. Ngayong Sabado agad? Hindi pa nga ako nakakapagplano at never pa ako nakahawak ng full wedding setup dati. Lalo na't VIP. "Alam kong yan ang magiging reaction mo, pero silipin mo muna ito." Binuksan nito ang isang folder at iniabot sa kanya. Napahawak siya sa dibdib. "Wow! Ganyang kataas?" "Wala ka nang aalalahanin pa. Covered na nila ang gastos mo. Sila na rin ang mag-aasikaso ng menu based on your specialty. Ang papel mo lang ay magluluto ka. Pero bago yon, magligpit ka na. Dalhin mo ang mga anak mo at lumipad kayo ngayong Biyernes." "Alright, I'll do it. Pupunta ako." Anya matapos makapag-isip ng mabuti. Ang importante ay kasama niyang triplets at libre ang ticket ng mga ito. "Good. Don't worry. We'll cover your shifts here. Magliwalo ka muna ron." Ngumiti siya bago umalis. Sa kabilang banda ay naalimpungatan si Alessandro nang may kumalampag sa pinto ng silid niya. Tinakpan niya ng una ng muka para baliwalain iyon. Pero hindi tumigil ang pagkatok. Bagamat naiinis ay binuksan niya na iyon. "What the hell do you want?" Bulyaw niya matapos padaskol na binuksan ng pinto. Sumimangot ang assistant niyang si Jerry habang may inaabot na papel at may hawak na isang tasa ng kape sa kabilang kamay. "Pasensya na, boss. Pero kailangan niyong mabasa ito." "Aanin ko naman yan." Ilang saglit niyang inirapan ng papel saka malamig na tinitigan ng assistant. "Invitation card galing sa best friend niyo." "Best friend? Do I even have one? Saka wala akong pakialam." Tinalikuran niya ito. "Si Sir Leon Gomez o. Ikakasal na ngayong Sabado. Magtatampo yun kung hindi kayo dadalo." Hinabol siya ni Jerry. Dumiretso siya sa banyo para magsipilyo. "Sino pa kakasalan niya? Yung ex o yun ang agaw?" "Boss naman, syempre yun ang agaw. Umatenda ho kayo, sige na." Pamimilit nito. "Dadalo ko kung nandun ang asawa ko. Kung nandun si Bianca." Naghari ang katahimikan. Maya-maya ay tumikhim si Jerry. Iniabot nito ang tasa ng kape matapos niyang maghilamos at magsipilyo. "Baka magtampo si Sir Leon, boss. Minsan lang ang makasal. Sana dumalo kayo." "Pangatlong asawa na yan. Tsk, pasalamat siya, wala akong business trip ngayon. Anong oras ba?" "8 ang kasal. At sa dating hotel niyo ang venue. Aasahan niya raw kayo, boss." Araw ng Sabado, suot ang bagong tailored suit ay casual na pumasok si Alessandro sa venue ng kasal ni Leon. Ang laki ng ipinagbago ng hotel. Parang ibang lugar na iyon. Dati iyong pagmamayari ng asawa niyang si Bianca, subalit ibinenta niya noong namatay ito. Gayunpaman, may isang bahagi ng utak niya ang nagsasabing buhay pa ito dahil walang katawan na na-rescue. Kaya hinanap niya ito ng ilang taon, ngunit hindi pa rin niya makita. Harry, mag-iingat ka. Mababangga mo ang tao. Sigaw ng isang batang babae. Siyempong lumingon siya sa gawin ng mga ito nang sumalpok ang mukha ng batang lalaki sa binti niya. Tumihaya ito sa sahig at humagikik. "Sorry po, sir. Ang kulit kasi ng kapatid ko." Anang ng isa pang batang lalaki. Natagilan siya nang makaramdam ng kakaiba. Nagtataka siya dahil parang kahawig niya ang mga bata noong maliit siya. "Nasaan bang nanay niyo? At pang-alagala kayo?" Lumabi ang batang babae. "Nandun sa kusina. Nagluluto. Sorry po ulit, sir. Ang kulit kasi ni Harry." Hindi siya mahilig sa mga bata, pero bigla siyang nagka-interes na kausapin ang mga ito. "Ikaw, anong pangalan mo?" "Hazel Samonte po.
Sila naman sina Harry at Hansel. Pakilala nito sabay turo sa mga kapatid. Triplets po kami, sir. Ani Harry. Anong masasabi niyo sa amin? Cute ba kami? Tanong naman ni Hansel. Hindi niya mapigilan ang matawa. Tinatanong ko ba yun? Halata namang cute kayo eh. Ilang taon na ba kayo ha? 7 po. Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Lumapad ang ngiti niya. Sino bang nanay niyo? Para maisauli ko kayo sa kanya. Baka mamaya mabangga pa kayo ng ibang tao rito. Si Bianca pong mama namin. Huwag po kayong mag-alala, sir. Mag-iingat na po kami sa susunod. Sabi ni Hazel. Natuod siya sa kinatatayuan. Naalala niya ang apelyido ni Bianca noong dalaga. Bianca Samonte ang pangalan ng nanay ng mga ito. Mahigit 7 taon nang nawawala ito. Posible kayang... Hey, Corpus! Ginulo siya ng boses ni Leon. Akala ko hindi ka pupunta. Thank you, dude. Nilamukos niya ang mukha nito nang asta siyang yayakapin. Gusto mo bang magka-black eye sa araw ng kasal mo? Di ka pa rin nagbabahago. Natatawang tanong ni Leon. Oh, shut up. Best wishes pala. Sana, siya na talaga. Dahil napapagod na akong subaybayan ang love life mo. Tinatamad niyang usal. Nilingon niya ang mga bata pero wala ng mga ito. Kilala mo bang mga batang yun? Wala sa sarili niyang tanong. Pagkakaalam ko, triplets yun ang chef na hinire ni Sofia from Cebu. Bakit? Nagtataka nitong sagot. Umiling siya. Wala. Pakli niya. Pumunta ka nga ron. Baka hinahanap ka ng bride mo. Bumungis-ngis ito nang umalis. Lumingalinga siya at muling nakita ang mga bata na naglalaro sa ilalim ng mesa. Balak sana niyang lapitan ang mga ito pero nagsimulang mag-anunsyo ang MC. Umupo siya sa bakanting mesa at pinanood ang mga kaganapan. Ilang sandali sinipat niya ang relo. Gusto na niyang umalis dahil nababagot na siya. Saktong pagtayo niya ay dumaan ang isang pamilyar na babae na naka-chef uniform. Sinundan niya ito ng tingin. Huminto ito para kausapin ang parents ng bride. Ilang sandali siyang natulala hanggang sa hindi niya inaasahan na magtagpo ang kanilang mga mata. Mabilis niyang natukoy ang babae. Napuno ulit ng alaala ni Bianca ang utak niya. Iniiwas nito ang tingin sa kanya at nagmamadaling umalis. Kinuyom niya ang kamay at hinabol ito. Bianca! Tawag niya. Tumatakbo na ito kasama ang 3 bata na nasa lubong niya kanina at katob niyang mga anak niya ang mga ito. Bianca, alam kong ikaw yan. Tumigil ka, utang na loob. Hindi ito sumagot pero nasa kanya ang awa ng Diyos nang madapa ang batang babae. Hazel! Hiyaw nito na tila sinakluban ng takot. Malakas na humagulhol ang bata matapos makitang dumudugo ang tuhod. Bubuhatin sana ito ang anak pero naunahan niyang hawakan ang siko nito. Come with me. We need to talk. Matigas niyang utos. Bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Pagkakawag nito. You're such a liar. Huwag ka na magpanggap pa. Ikaw si Bianca, ang asawa ko, at may dapat kang ipaliwanag sa akin. Natigilan ito, pati ang 3 bata. Kung asawa niyo si Mama, di papa ka namin. Sigaw ng batang lalaki sa pagkakatanda niya ay Harry ang pangalan. Akala namin matagal pa kayo uuwi. Siguro lumubog ang barko. Sabi naman ni Hansel. Hansel, Harry, hindi niyo siya papa. Umalis na tayo. Ani Bianca. Ngayon, binabrainwash mo na rin ang mga anak mo para hindi ako kilalaning ama nila. Galit niyang turan. Winaksin nito ang kamay. Noon niya lang namalayan na nasa labas na sila ng hotel. Hindi mo sila mga anak. Alam kong anak ko sila. Tumawa ito. Di mo ba inisip na baka nag-asawa na ako? Hindi. Dahil akong first love mo, Bianca. Alam ko na hindi mo ako makakalimutan kahit anong mangyari. Ang yabang ha. Noon yon, pero hindi na ngayon. Kumirot ang dibdib niya. Ano bang ginawa ko? Bakit ginaganito mo ko? Marami. Like what? I can't explain it, Alessandro. Pwede mong pakawalan mo na kami? Hinablot niyang muli ang kamay nito. Never. I want your explanation. Why did you leave me? And I want to know if they are my children too. Ilang taon kitang hinanap, Bianca. Kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataong to. Ayoko nang maalalang nakaraan. Imbis na pilitin mo ako. Please, kalimutan mo na lang ako. Hindi pwede. Hindi ako pwede manahimik sa mundong ito kung hindi mo sasabihin ang totoong rason. Mabuti pang sumama kayo sa akin. Sinimulan niyang kaladkarin ito patungo sa kanyang sasakyan. Hindi kami sasama sa'yo. Bitawan mo ko. Sa inis niya ay binuhat niya ito na parang sako. Masayang reaksyon lang ang sumilay sa mukha ng mga bata.
Umaasa siya ngayon na sana ay siya nga ang ama ng mga ito. Pagdating nila sa mansyon ay patakbong umupo ang tatlo sa sofa, samantalang si Bianca ay pilit na nakikipagtalo sa kanya. Hindi pa ako tapos sa trabaho ko. Kailangan kong bumalik doon. Anito, tumiimbagang siya. Tatawagan ko si Leon at sasabihin kinindap ko ang chef niya. Ayos ba? Walang hiya ka talaga. Pakawalan mo na ako. Ingos nito. I will let you go if you explain everything to me. Suminghap ito. Please forget about me. That's all. Magmatigas ka pa at wala talagang pag-asa makaalis kayo dito. Kinuyom nito ang mga palad. Why are you being like this? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa akin nun? Minanimpula mo ang pamilya ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ang kadautang-utang kami para mapilitan silang pumayag sa gusto mong pakasalan ako. At pinaniwala mo ako na mahal mo ako. Pero nadiskubre ko ang kasamaan ng mga magulang mo. Pinatay nila si Yaya Ising ko noong kinumpronta nila sina Mama at Papa para pigilan ang pagpapakasal mo sa akin. Si Yaya Ising ang sumulo ng mga bala na para sana sa mga magulang ko. Mahina itong umiyak. Ang sasahol nyo, mga makasarili. Porque may kapangyarihan at kayamanan kayo, ay kaya nyo nang gawin lahat ang gusto ninyo? Bumagsak ang balikat niya. Nanigas siya sa revelasyon nito. Sila rin ang dahilan, kaya tumakas ako at nagpanggap na patay Alessandro. Nalaman nilang buntis ako at gusto nila akong ipatapon sa ibang bansa noong wala ka sa bahay. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ayoko nang magpakita sa'yo. Masaya at payapa na ako, Alessandro. Kaya please, pabayaan mo na ako. Desperado niyang tinutupang noo. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa ginawa ko nun sa'yo. Oo, inaamin ko na minanipula ko ang mga magulang mo para ipakasal ka sa akin. Pero totoo kitang minahal, Bianca. Hindi ko alam ang maduming sikreto ng mga magulang ko. Maniwala kang wala akong alam, Bianca. Nagkusumamo ko. Patawarin mo ko. Lumayo ito sa kanya habang may malamig na ekspresyon sa mukha. Hindi ko alam kung kaya ko nang patawarin ka pa. Pero ang gusto ko lang ay pabayaan at kalimutan mo na kami. Hindi ko kaya dahil mahal kita. Lumuhod siya sa harap nito. Alessandro, gagawin kong lahat. Bumalik ka lang. Sana pagbigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Kumapit siya sa pantalon nito. Tumingala si Bianca at suminghap. Pinahira ng luha at ibinalik ang atensyon sa kanya. Lubayan mo na ako. Ayoko na. Umurong ito. Ayoko na ulit masangkot sa buhay mo. Kayang-kaya kong ipakulong ang mga magulang ko para sa'yo. Napatda ito. Kinapos ng hininga at lumapit sa kanya. Wala akong pakialam kahit na ipakulong mo sila. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Bianca. Pangako, ilalayo ko kayo sa mga taong gustong manakit sa inyo. Pagsusumamo niya, tumayo siya ng saglit itong nag-isip. Humugot ito ng malalim na hininga. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero dapat mong ipakita sa akin na totoo mo akong mahal at hindi lang sa salita. Ipakita mo sa akin na kaya mo akong protektahan pati ng mga bata. Dahil kapag may nangyaring masama sa kanila, hindi kita mapapatawad. Lumiwanag ang mukha niya at wala sa sariling niyakap ito. Pumigla si Bianca saka itinulak siya palayo. Pag mo akong hawakan, hindi pa rin kita pinapatawad, tandaan mo yan. Anito sa kabinalingan ng triplets. Nasaan ang mga anak ko? Hansel? Hazel? Harry? Bumalik na tayo sa hotel. Tumigil sa paglalaro ang tatlo at tumakbo sa gawin nila. Bianca, mga anak ko ba sila? Kinakabahan niyang tanong. Matagal ito bago sumagot. Hindi mo sila mga anak. Tumigas ang ekspresyon niya. Alam ko nagsisinungaling ka lang. Ipapa-DNA test ko sila para malaman kung totoo. Tila na corner naman ng babae dahil huminga ito ng malalim. Oo na. Inaamin ko. Mga anak mo sila. Buntis nga ako kaya ako gustong ipapatay ng mga magulang mo, di ba? Masaya ka na? Hindi niya napigilan ang mapangiti at niyakap ulit ito. My goodness, bakit mo ko pinahihirapan? Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko kayo. Tinulak ulit siya nito. Ano nga alagaan? Uuwi kami sa Cebu ngayong linggo. Pwede naman kayong tumira rito. No. Doon ang trabaho ko at doon nag-aaral ang mga anak ko. Hindi kami mag-a-adjust para sa'yo. Mataman siyang tinitigan nito saka bumaling sa mga bata. Mga anak, ang tatay niyo, hindi siya seaman,
kundi bilyonaryong CEO na may-ari ng mga 5-star hotel sa bansa. Totoo po ba yon? Kayong papa namin? Tanong ni Hazel bago iniikot ng daliri nito ang ilang hibla ng buhok. Sayang hindi ka seaman. Walang chance makasakay ng barko. Dismayadong tura ni Harry. Kung papa ka nga namin, kailan ang birthday ni mama at ilang taon na siya? Paghahamon ni Hansel. Umangat ang sulok ng labi niya. February 12 at 28 na siya ngayon. Pumalakpak ang tatlo. Papa ka nga namin! Sinugod siya ng triplets. Umupo siya para yakapin ang mga ito. Papa, kung totoong marami kayong pera, kaya nyo ba kaming isakay sa helicopter at tangke de gera? Inosenteng tanong ni Hansel. Helicopter oo, pero tangke de gera, hindi. Bakit? Pangarap mo bang maging sundalo paglaki mo? Natatawang wika niya. Tumango ito sabay salute. Yes sir, patay sa akin ang lahat na magpapaiyak kay mama. Ani Hansel na nilakihan at binilog ang boses. Binatukan ito ni na Hazel at Harry. Lumakas ang halakak niya kasi para siyang ang target nito. Wala siyang mapaglagyan ng kasiyahan ng araw na yun. Maya-maya ay ibinalik niya ang atensyon kay Bianca. Nakaismid ito at halatang nauubusan na ng pasensya. Ibalik mo na ako sa hotel. Baka hinahanap na nila ako. Sabi nito. Saan ka muna nakatira sa Cebu? Sa Mactan. Pakli nito. Ihatid kita pabalik sa hotel. Pero pwedeng sa akin muna mga bata. Mabilis itong nagprotesta. Hindi pwede. Dadalhin ko sila saan man ako magpunta. Ama rin nila ako. At sinisiguro ko na walang mangyayari sa kanilang masama. Pamimilit niya. I said no. Baka mamaya hindi mo na sa ilaas sa uli sa akin. Mabuti pa, ihatid mo na kami sa hotel. Wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto nito. Mabuti pang mapagbigyan niya ang asawa dahil sa kabila ng masamang nangyari na wala man lang siyang kaalam-alam ay tinanggap ulit siya nito. Ang nangyari sa yaya nito, pinalabas na pagnanakaw ang dahilan. Nanahimik din ang mga magulang ni Bianca. Marahil ay dahil sa takot. Pero ang mga magulang niya, hindi niya matanggap na ganoon ang ginawa ng mga ito. Alam niyang tutol ang mga ito kay Bianca. Pero ang tangkaing patayin ng babaeng mahal niya para sa negosyo, hindi niya kayang tanggapin. Makalipas ang 1 linggo, sunod-sunod na muntong hininga ang pinakawalan ni Bianca. Habang hinihintay na lumabas ang triplets, ihahatid niya ang mga ito sa bagong eskwelahan. 1 linggo nang lumipas, buhat nang mahuli siya at madiskubre ni Alessandro na buhay siya at may mga anak sila. Pinayagan siyang umuwi sa Cebu pero bantay sarado sila araw-araw. Hindi pumapalya ang pag-video call at sa susunod na Biyernes ay darating daw ito. Ngayon ay nagsisisi siya dahil binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Gaya ng normal na araw ay hinatid niya sa eskwelahan ng mga anak at pumasok siya sa trabaho. Lahat ay normal hanggang sa hapon. Pero nagulat siya nang tinawag siya ng manager at may ibinigay itong malaking bouquet. Hindi na siya nag-abala pang magtanong dahil kilala niya ang sender. Binaliwala niya yon, subalit pagka-uwi niya ng apartment ay ginulat siya ng sandamakmak na lili sa loob niyon. Hindi pa Biyernes Bakit nandito ka na? Kunot noong tanong niya sa lalaki na nakaupo sa sofa at may hawak na isang kumpol ng lili. Papa? Si Papa nga! Naghiyawan sa galak ang triplets at sinugod ng yakap ang ama ng mga ito. Maaga ko kasing natapos ng trabaho ko. Bakit? Ayaw niyo ba ako makasama? Hindi niyo alam kung gaano ko kayo na-miss. Isa-isa nitong hinagka ng ulo ng mga anak niya. Iniikot niya ang mga mata. Pwede ka namang pumunta rito ng normal na di na kailangan dalhin ng buong flower farm. Sikpat niya. Nagtataka siya kung paano ito nakapasok. Malamang kinunsyaba ang landlady niya. Kilala mo ako, Bianca. I could never visit you empty-handed. It always has to be extravagant. Just the way my heart insists. Hindi nagbago si Alessandro. Sugar daddy ang vibe nito since day one. Ang kilala niyang ruthless billionaire na walang ginawa kundi spoiled siya. Anong gagawin ko sa sandamakmak na mga bulaklak na to? Just put it on display. And if it withers, throw it away. You're just wasting your money. Bulong niya sa sarili. O sige na. Magpahinga ka muna roon. Magluluto pa ako. Nagulat siya nang bigla siyang hinarangan nito. You should be the one getting some rest. Hindi mo na kailangan magluto kasi nagluto na ako. At handaan na rin ng mesa. Kakain na lang tayo. Wait, ikaw? Marunong magluto? Kailan pa? Nung nilayasan mo ako, nag-aral ako magluto. Baka kasi yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mo ako iniwan. Sus,
Marunong ka man o hindi, iiwan pa rin kita. Mahinang sabi niya sa sarili. May sinabi ka? Wala. Wow, daming foods. May spaghetti, may macaroni salad, may carbonara. The best ka talaga, Papa. Masayang bulalas ni Harry. Yeah, you're the best, Pa. Segunda ni Hansel. Kakainin talaga natin lahat ng favorite ko. Kinikilig na wika ni Hazel. What are you waiting for? Let's go. Sagot naman ng ama ng mga ito. Umiling-iling siyang sinundan ng mag-aama patungo sa hapagkainan. Ano pang tinutunganga mo riyan? Sit beside me and be my queen tonight. Baling ni Alessandro sa kanya. Umupo siya sa tabi nito. Ito palang pinagmamayabang mo? Puro pasta lahat? Fine, kakain ako para sa kaligayahan mo. Aba, makapanglait ang chef. Pareho silang natawa. Hindi niya maintindihan ang magkahalong emosyon ngayon dahil yun ang unang beses na kompleto silang kakain sa hapunan. They really look like a happy and perfect family. Matapos patulugin ni Bianca ang triplets, ay dumiretso na siya sa kanyang silid. Hindi niya pinansin si Alessandro kung saan ito pumunta. Basta ang alam niya ay babalik na ito sa hotel. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iinat ng kamay at braso nang mapuna ang lalaking prenteng nakaupo sa dulo ng kama niya. Nakadekwatro habang nakatingin sa cellphone. Halatang nanonood ito ng reels dahil sa lakas ng volume at abot tenga ang ngiti. Namulagat siya at ibinagsak ang mga kamay. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba babalik ka ng hotel? Bulalas niya. Ibinaba nito ang cellphone para salubungin ang tingin niya. Sinong may sabi? Hindi naman ako nag-check-in sa hotel. Anong ibig mo sabihin? Nandito ang pamilya ko. Ba't naman ako pupunta ng hotel? Hindi ko sinabing pwede ka nang matulog dito. Kinakabahan niyang hiyaw. Parang hindi mo naman ako mister. Automatikong bahay ko na rin to dahil asawa ka ta. Muntik niyang nakalimutan na asawa pa rin niya ito. May pinagsamahan sila sa nakaraan at may karapatan itong matulog sa tabi niya. Pero bakit ganoon? Bigla siyang natakot at naiilang. Malamang ay resulta iyon ng pagiging single niya sa matagal na panahon. Hanggat hindi pa tayo nagkakaayos, hindi pa kita hahayaang matulog sa tabi ko, Alessandro. Seryoso niyang pahayag. Ginulo nito ang buhok. Uminit ang pisngi niya sa paglitaw ng kagapuhan nito. Hindi lang iyon, pati yata buong katawan niya ay uminit. Akala ko, okay na tayo nang binigyan mo ako ng second chance. Aminin mo, baka takot ka lang na dagdagan natin ng triplets. Alessandro? To be honest, namiss kita ng gusto. At matagal na akong sabik na mayakap ka ulit. Hindi lang yun. Mas higit pa ron. Inangat niya ang dalawang kamay nang bigla itong tumayo at takmang lalapit sa kanya. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Ngumisi ito sabay kabig sa bewang niya. I miss you so much, my love. Nang akma siyang ngahalikan nito, ay sinipa niya ito sa gitna ng hita. Humiyaw ito sa sakit at namaluktot pahiga sa kama habang tutop ang harap. What's that for? Reklamo nito. Huwag kang magmadali dahil hindi kita pinapatawad na 100% pa. Nasa 50 ka pa lang. You're really giving me a hard time. Of course I am. I'm not easy as you think. Matulog ka sa sahig at ako sa kama. Gets mo? Utos niya saka tinalikuran ito at dumiretso na sa banyo. Ang daya mo, Bianca! Sigaw nito. Nagising si Bianca nang maramdaman na may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang tiyan. Inakala niya na kumot lang iyon, pero hindi. Kasi matigas, mainit at gumagalaw. Idinilat niya ang mga mata. Kamay iyon ng lalaki. Malaki at napatong iyon sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya, sabay baling sa kanan. Nanlaki ang mga mata niya nang bumungad ang gwapo at malaanghel na mukha ni Alessandro na mahimbing na natutulog. Bumilis lalo ang tibok ng puso niya at tila nakalimutan niyang huminga. Ikinurap niya ng 3 beses ang mga mata hanggang sa ikinawag niya ang katawan at sinipa ang lalaki. Nagising ito nang mahulog sa kama. Anong ginagawa mo sa kama ko? Ano bang big deal dun? Normal lang natabihan kita sa kama dahil asawa mo ko. Ungol nito habang hinahagod ang ulo. Sinabi ko na sa'yo kagabi, nasa sahig ka matulog. Hindi sa tabi ko. Masaka sa likod ang sahig, love. Saka malagmag pa. Gusto ko maramdaman ang init mo, kaya tinabihan kita. You're such a scam. Umalis ka sa harap ko bago pa ako makagawa ng krimen. Nakangisi itong tumayo. Okay lang na maging kriminal ka. If I had to die, I'd rather it be by your hands than anyone else's. Kapag ginawa mo ulit to, hindi ka na talaga makakapasok ng apartment ko. Banta niya pero tumawa lang ito. Mayroon akong duplicate key ng apartment nyo.
Kaya imposibleng hindi ako makapasok. Gagawin ko lahat, Bianca. May love ka lang ulit sa akin. Ginapang nito ang kama at tinapat ang muka sa mukha niya. Ilang pulgada na lamang ang naiwan para dumampi ang labi nito sa labi niya. Hindi niya mapigilan ang malakas nitong tukso. Walang hiya ka? Sisiguraduhin kong pahihirapan kita ng gusto. Akala mo makukuha mo agad ang gusto mo? Tinulak niya ang dibdib nito. Hinila nito ang palapulsuhan niya. Wala akong pakialam. Sabihin mo lang ang gusto mo at gagawin ko. Kahit sunugin ko pa ang pinakamamahal kong hotel ay gagawin ko para sa'yo. Napaawang siya ng bibig. Nasa mata nito na seryoso ito. You're crazy. Yeah, I'm crazy for you. Alessandro! Hindi siya natapos sa pagsasalita nang siniil siya nito ng halik na tumagal ng 1 minuto. Tinulak niya ng isang kamay ang dibdib nito pero wala siyang puwersa. Humigpit ang hawak nito sa palapulsuhan niya. Umungol siya, tinulak ulit ito. Kumalas ito at pinaghampas niya. Walang hiya ka talaga! Walang hiya! Daing niya. Pinaghampas niya ulit ito pero patuloy siyang hinahalikan sa labi. Naku, mali yata tayo ng pinasok. Lo, sina mama at papa. Halika dito, Hazel, bawal silang istorbuin. Ibig sabihin ba nito may bagong kapatid na tayo? Natigilan sila at sabay na bumaling sa may pintuan. Kinaladkad ni Hansel sina Harry at Hazel palabas habang tumatawa. Huli sila sa akto at hindi nila mauuto ang mga anak nila dahil malalaki na. Hinampas niya sa dibdib si Alessandro. Kasalanan mo to eh. Hindi mo nilakang pinto. Pilyo itong gumisi. Kung nilak ko ang pinto, masigit pa ba ritong gagawin natin? Nilamukos niya ang bibig nito. Manyak ka talaga. Umalis ka nga. Alis. Natatawa lang ito na bumaba mula sa kama. Maya-maya, gaya ng madalas niyang gawin ay naghahanda siya para ihatid ang triplets sa eskwelahan at magtrabaho. Samantalang si Alessandro ay umalis agad matapos kumain ng almusal. May importante raw itong meeting sa isang branch ng hotel nito sa Cebu. Sandali niyang kinalimutan ng lalaki at itinuon ng isip sa mahahalagang bagay. Pagdating niya sa hotel na pinagtatrabahuhan ay bigla siyang nagtaka dahil tila nahihiya ang mga kasamahan niya at takot siyang lapitan. Hindi siya komportable sa sitwasyon, subalit pinili niyang magtrabaho na lang. Maya-maya, ipinatawag siya ng restaurant manager sa opisina nito. Yes, sir. Dumungang muna siya sa pito bago pumasok. Iniisip niya na may ibibigay na naman itong pang VIP project. Nandito na pala siya, sir. Pumasok ka, Bianca. Tawag nito. Lumingon ang kasama nitong matangkad na lalaki na nakatingin kanina sa painting. Namilog ang mga mata niya nang makilala ito. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba may meeting ka? Oo, meron nga. At dito yun. Casual nitong tugon. Magkakilala ko kayo, Sir Alessandro. Hindi. Sabat niya. Oo. Pagtatama nito. Ang totoo, asawa ko siya. Natahimik ang manager at tila na intriga sa kanilang dalawa. Ano na naman bang kalokohan to? Kinamot niya ang gilid ng ulo. I bought this hotel a few days ago. May mga kailangan lang asikasuhin para sa transition. Saka wala akong balak gumawa ng kalokohan. Bumaling ito sa manager. Ayoko mang sabihin pero mawawalan kayo ng mahusay na chef. Gusto ko siyang dalhin sa main branch at doon na magpakita ng skills niya. Kailangan pa niya ng maraming exposure. Walang problema, sir. Basta sa ikauunlad ng hotel ay naroon din ako. Mag-a-assign na lang ho ako ng ipapalit sa kanya. Magalang nasabi ng manager saka tumingin sa kanya. Miss Aponte, maraming salamat sa 5 taon mong serbisyo. Kung wala ka, malamang ay hindi namin maaabot ang tagumpay na ito. Pasensya na kasi hanggang dito na lang. And don't worry, I'll increase your salary too. Singit ni Alessandro. Natuod siya. Nawala ng kakayanan para kumontra. Wala siyang magagawa ngayon dahil seryoso si Alessandro na bawiin siya. Matapos ang pangyayaring iyon, ay natagpuan niya ang sarili na bumabiyahe papuntang mansyon ni Alessandro kasama ang triplets. Iniisip niya na panaginip lang iyon. Hindi totoo. Ngunit sadyang pinagtataksalan siya ng realidad tuwing mababaling siya sa matipuno at gwapong si Alessandro. Hindi na ito ang 24 years old na nakilala niya noong 21 pa lang siya. Malaki ang pagbabago ng katawan nito, pati kung paano ito mag-isip. Parang kailan lang ay lumipas na pala ang 7 taon. At ang masaklap ay muli siyang bumalik sa buhay nito. Lumipas ang araw, linggo, hanggang umabot ang 2 buwan. Payapa si Bianca sa pamamahay at trabaho niya. Hindi niya masyadong nakakausap si Alessandro dahil naging abala ito sa negosyo. Kagaya niya na mas lumaki ang responsibilidad
Pero walang araw na hindi siya pinapadalhan ng regalo at ipinakita ang pagmamahal nito. Kaya aminado siya na lalo siyang nahuhulog dito at nahihirapan siyang itanggi na mahal niya pa rin ito. Mula noon hanggang ngayon ay hindi siya nagbago. Kahit galit siya rito, dahil pakiramdam niya ay hindi siya naprotektahan nito ng tama, ay mahal niya pa rin ito. Nakaupo siya sa harap ng laptop niya sa dining room. Tulala habang tinitingnan ang invitation card na hawak. Kanina pa siya nagdadalawang isip kung dadalo ba. Hindi iyon simpleng party dahil dadalo ang lahat ng sikat at maimpluwensyang mga tao. Duda rin niya na masasalubong doon ang mga magulang ni Alessandro kung sakali mang uuwi ang mga ito galing sa Estados Unidos. Iyon ang matagal niya nang iniiwasan matapos niyang bumalik sa Manila. Sa awa ng Diyos ay mukhang hindi pa umuwi ang mga ito sa bansa. Humahanap siya ng tiyempo kung paano huhulihin ang dalawa para maipakulong. Sinimulan din niyang kontakin ang mga magulang niya dahil inakala ng mga ito na patay na siya. Pero bago pa mangyari yon, ay dapat niya munang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng yaya niya. Nagpa siya si Alessandro na itago muna ang triplets sa lahat upang tahimik na lutasin ang naiwang problema. Pati nga siya ay halos ikahon na nito para hindi mawala sa paningin nito. Nagsisisi siya sa maling akala na masamang tao ito noon. Kagaya rin pala niya na biktima ito ng mga magulang nito. Kinokontrol ng mga ito ang anak na parang laruan at noong nagdesisyon itong asawahin siya ay nagalit ang mga ito. Kaya pinasya siyang patayin. Maraming pagtatangka ang ginawa ng mga ito sa kanya noon na hindi niya sinabi sa asawa. Are you really going to attend that gala? Natauhan siya nang tumunghay si Alessandro sa kanyang harapan. Naka-bathrobe ito pero walang suot na t-shirt sa loob kaya tumambad sa kanya ang dibdib at 6 na pandesal nito. I don't know. Kung attend ka siguro, a-attend din ako. Sayaw at gusto ko. Dadalo pa rin ako dahil bala kong bilhin ang hotel nila. Akala ko ba, hindi niya natapos ang pagsasalita nang hinaplos nito ang pisngi niya. Yun ang hotel na binenta noon ng pinsan kong sakim. Babawiin ko para ibigay sa triplets. Nagulat siya dahil iyon ang kauna-unahang hotel na pinatayo ng ama nito. Pero hindi na. Pinigilan ng hintuturo nito ang bibig niya. Sabi ko noon, gagawin ko ang lahat ng imposible para sa'yo. Hindi ako ang tipong mangangako tapos ipapako lang. Bago pa siya maluha, ay niyakap niya ito. Bakit ngayon na lamang naintindihan ang pagmamahal nito? Nagpapanggap lang pala itong malamig upang protektahan siya noon. Makalipas ang ilang araw, suot ang elegante at kulay pulang gown, ay kabadong pumasok si Bianca sa malawak na lobby ng hotel. Doon gaganapin ang kaarawan ng kontrobersyal na may-ari niyon. Relax, para ka namang susugod sa giyera. Biro ni Alessandro sa kanya. Ginagap nito ang kamay niya na nasa braso nito. Pinilit niyang ngumiti. Umuwi na lang kaya ako. Bigyan mo ka ng 5 minutes. Kakausapin ko lang si Lucio at uuwi na tayo. Hoy, biro lang. Wag mo na lang akong isipin. Tatambay na lang ako sa tabi. No, just stay close to me and I'll make sure no one will approach you. Tumango siya. They proceeded to the party. Maraming kumausap kay Alessandro at may iilan din na nakilala siya. Binati nila ang may-ari ng hotel at nang sandaling lumalalim ang pag-uusap ng dalawa, ay inexcuse niya muna ang sarili para tumungong banyo. Umiihi siya at niretouch ang makeup. Babalik na sana siya sa pwesto ng asawa pero may biglang humarang na lalaki sa kanya. Matipuno, malapad na dibdib at wala siyang magawa kundi tingalain ang pamilyar na binata. Bianca, is that you? Luigi? Nagulat siya sa malaking pagbabago ng nakababatang kapatid ni Alessandro. 17 pa lamang ito nung umalis siya sa pamamahay ng asawa niya. Mas matangkad na ito sa kanya ngayon. Ikaw ba talaga yan, Ate Bianca? Akala namin namatay ka talaga. Ikaw ba talaga si Ate Bianca o kamukha mo lang siya? Lumapit pa ito para suriing mabuti ang mukha niya. Napabuntong hininga siya. Oo, ako ito, ang asawa ng kuya mo. Buhay at humihinga. Bahala na kung isusumbong siya sa mga magulang nito. Pero kilala niya si Luigi. Neutral ito at walang kinakampihang panig. Sinabi rin ni Alessandro na nalungkot ito sa pagkawala niya. Kung ikaw nga si Ate Bianca, anong palayon ko? Siya lang ang tumatawag sa akin ng ganun. Ngumiti siya. Ogie, ikaw si Ogie. Ang pasaway na bunso ng mga corpus. Inabot niya ang ulo nito at tumatawang pinulupot ang braso sa leeg nito. Ate, ikaw nga. Sana hindi to pa naginip o baka naman inumulto mo lang ako. Peke itong umiyak. Baliw, may multo bang mainit? May laman at buto? Ako nga to, si Bianca. Iyon at nagbonding silang magbayaw. Sa sobrang aliw niya ay nakalimutan niya ang asawa.
Nagulat na lang siya nang may kumabig sa bewang niya. What do you think you're doing? Bulong nito sa tenga niya. Ngatal siya sa lamig ng boses nito. Nalaglag din ang kinakain niyang cream puff. Tandaya mo kuya, di mo man lang sinabi na buhay pala si ate. Sabat ni Luigi. Naningkit si Alessandro. Sino ka ba para balitaan ko? At anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa London ka? Mahabang kwento, pero balak ni mami na sirain ang plano mo kaya nandito ako. Kailan pa niya nalaman na gusto kong hotel na to? Nakalimutan mong marami siyang galamay at tenga sa lupa. Siguro, kahit sa impyerno ako pupunta, susundan pa rin niya ako. You know where, Mom? At kapag hindi niya gusto mga desisyon mo, you know what she's capable of. And I'm sick of her. Kung kaya ko lang, matagal ko na siyang ipinatapon sa outer space. Ngumisi si Luigi sa kasinimsim ang sparkling wine. Anyway, pwede ko bang hiramin saglit si Ate Bianca? Mukhang busy ka naman eh. No. Tutol ni Alessandro sa kahinigpitan ng hawak sa bewang niya. This girl is mine. Only mine. Humanap ka ng iba kung ayaw mong itapon kita sa labas. Hey, anong mine ka riyan? Hindi mo ako pagmamay-ari, no? Tinulak niya ito sa braso. Of course, pagmamay-ari kita dahil asawa kita. Yeah, I'm your wife, but not your possession. Saka anong maliroon kung gusto ko makasama ni Luigi? Kapatid mo yun at syempre parang kapatid ko na rin. Pero lalaki pa rin siya. Ayokong makita na may ibang kasama kang lalaki. Dapat ako lang. Babatukan niya sana ito pero nakailag. Sira ulo. Lahat pala ng lalaki sa mundo hindi ako pwedeng lapitan. Hindi ko na gustong pagiging toxic mo Pinaghampas niya ito pero sinasulon naman nito ang kamay niya. Mauna na ako. Pasensya na sa istorbo. Nice to see you again, ate. Ani Luigi na maingat na naglakad palayo sa kanila. Why are you like that? Pati kapatid mo pinagseselosan mo? Singhal niya. I'm not jealous, but I'm just protecting you. Ngayon na nalaman niyang buhay ka, malamang sasabihin niya yun sa parents ko. Kaya nahinala ang pagpunta niya rito dahil ang alam ko, nag-aaral siya ng master sa London. Anong ibig mo sabihin? Ilang araw kong inoobserbahan ang seguridad ng mansyon. At nung nakaraan lang, ay may gustong dumukot kay Harry. Maraming espiya sa mansyon, Bianca. Ngayon na nakumpirma nila na buhay ka. Hindi natin alam kung anong pinaplano nila, kahit wala sila rito sa bansa. Tinutop niya ang bibig. Akma siyang magsasalita nang hinila nito ang kamay niya. Mabuti pa, umalis na tayo. Bag-ampake ka kagad dahil pupunta tayo ng Albay. Doon muna tayo hanggat hindi pa ako nakakahanap ng paraan kung paano ipapakulong ang mga magulang ko. Pagkatapos itong sabihin iyon, ay dumiretso sila pauwi nang hindi nagpaalam sa host ng party. Iniligpit niya agad ang mga gamit nila at mabilis na sumakay ng kotse. Hindi nila ininda kahit na hating gabi sila magbiyahe, patungong Albay. Basta ang importante ay ligtas sila. Sandali silang tumira sa bahay bakasyunan ni Alessandro na malapit sa Bulkang Mayon. Natatanaw niya palagi mula sa bintana ang perpektong hugis parisukat niyon tuwing gigising ng umaga. 3 linggo na sila roon. Tiningnan niya ang kalendaryo. September 15. Iyon ang 9th wedding anniversary nilang mag-asawa. Samantala, bitbit ang isang box ng donuts ay pumasok si Alessandro sa silid ng triplets. Timing na linggo ngayon. Walang homeschooling at pwede niyang gawin kakuntsaba sa plano niyang surprise dinner para kay Bianca ang 3. 9th wedding anniversary nila ngayon, kaya dapat maging espesyal ang araw na yon. Harry, Hansel, come here. Tawag niya sa mga anak. Where's Hazel? Nasa banyo po, bakit pa? Sagot ni Harry. Tawagin mo, may regalo ko sa inyo. Iniangat niya ang pink na kahon. Wow, ano yan, donuts? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Hansel. Oy Hazel, bilisan mo dyan. Tawag ka ni Papa at may regalo siya sa atin. Tawag ni Hansel. Kinakalampag nito ang pinto ng banyo. Teka, hindi pa ako tapos. Tarantang lumabas si Hazel. Bilisan nyo. Umupo kayo sa kama dahil may sasabihin ako. Mabilis na tumalima ang 3. Walang kurap at tahimik ang mga itong hinintay ang sasabihin niya. Talong sasabihin nyo pa? Naiinip na tanong ni Hansel. Hindi niyo pa ba ibibigay sa amin yan? Si Hazel iyon. Ibibigay ko kung tutulungan niyo ako. Ano po yun pa? Tanong ni Hansel habang ikinukuya-kuy ang paa. So, surpresahin natin ang mama niyo. Mamaya, dahil wedding anniversary namin ngayong araw. Bulong niya. Yes! Sabi ko na nga ba eh. Anong plano pa? Tili ni Hazel. I want it to be special and we'll do it right now. Sabi niya.
Parang big surprise party pa. Maliwanag ang mukha na tanong ni Harry. Oo, parang ganun nga. Pero mas personal. Itong naiisip ko. Mamaya pagdating niya, sisiguraduhin natin na patay ang lahat ng mga ilaw para iisipin niya na walang tao. Katakot naman. Nakangiting usal ni Hansel. Then you, Hazel, you'll be the first one to come out holding a flower. Ibigay mo lang at bawal kang magsalita. Tumango ito. At susunod si Hansel na may isa pang bulaklak tapos si Harry. Pagkatapos, Buksan natin ang ilaw sabay sigaw ng Happy Anniversary, Mama! At ibibigay natin ang cake. Pero meron pa. ano po yun? Tulungan niyo akong ikulong siya sa kwarto namin. Kaya niyo? Parang nakakatakot naman yun. Hindi natin siya tatakutin. Igiyan niyo siya sa kwarto namin. Hihintayin ko siya sa loob habang kinakanta ko ang paborito niyang kanta. At yun lang. Lalo niyang pinagbuti ang pagtitig sa mga anak. So, tutulungan niyo ba ako? Oo naman. Ani Hazel. Ako nang bahala sa bulaklak. Presinta ni Harry. At ako magdadrop sa kanya. Ani Hansel. Gaya ng pinangako ko, itong kabayaran sa tulong niyo. Tara sa dining room. Anya bago nagpatiunang lumabas mula sa silid. Sa kabilang banda ay malakas ang tibok ng puso ni Bianca. Uminit din ang pisngi niya, lumambot ang binti at halos mapugto ang hininga sa tinatamasa niyang kaligayahan. Hindi niya maintindihan ang halong-halong emosyon. Para siyang nananaginip kasamang lalaking mahal niya. Kanina lang ay sinorpresa siya nito kasamang triplets. Isa-isa siyang binigyan ng lili ng mga ito at ikinulong siya sa silid kasama si Alessandro. Simpatikong-simpatiko ito sa suot na suit at tumitingkad ang kagapuhan sa nakahawi nitong buhok patalikod. Ano to? Happy anniversary, my love. Bati nito sabay halik sa kamay niya. You planned all this? Yeah, kinansyaba ko pang 3 para maging successful. Loko ka. Tinuruan mo pang magsinungaling ang mga bata. Tipid itong ngumiti habang malagkit siyang tinitingnan. Paminsan-minsan lang naman. Tsaka specialty naman natin ngayon eh. Bakit nag-abala ka pa sa kabila ng lahat? Dahil pa ulit-ulit ako nahuhulog sa'yo. Dahil naaalala ko pa rin ang araw na una kitang nakita. At dahil sa kabila ng gulo ng ating buhay, ay ikaw pa rin ang aking pahinga. Teka, naalala ko nung unang meeting natin, parang nangangailangan ka nga ng napkin eh. Natatawang balik tanaw nito. At talagang naalala mo pang natagusan ako? Baliw. Kapag in love ka, maaalala mo talaga yun. I love every part of you, Bianca. Don't forget that, okay? Inangat nito ang kamay. Will you dance with me, my love? Kinuha niya ang kamay nito. Then hold me tight. Malakas siyang kinabig nito. Inilagay nito ang kamay sa bewang niya at ang isa ay umawak sa kamay niya. Mahina at banayad silang sumayaw. Perpektong sinasabayan ang kanta ni Michael Bublé. Pinapatibok mo pa rin ang puso ko. Gaya nung unang araw na nainlove ako sa'yo. Bulong niya. At ikaw pa rin ang dahilan kung bakit gusto kong gumising bawat araw. Nothing's changed, except that I've fallen deeper in love with you. Ngumiti siya at sumandal sa balikat nito. I love you, Bianca. Till death do us part. Bulong nito saka binigyan siya ng mainit na halik sa labi. Tumigil sila sa pagsasayaw at nilunod ang mga sarili sa matamis na halik. Nagising si Bianca na tanging kumot ang nasa katawan katabi si Alessandro sa kanilang kama. Nakangiti niyang hinaplos ang pisngi nito at hinagkan ito sa noo. Lumipas ang mga araw at linggo hanggang sa umabot sila sa 2 buwan sa Albay. Nagtatago pa rin doon si Bianca kasama ang mga anak. Wala siyang balita kung kailan magiging okay ang lahat. Wala pa ring mahanap na paraan si Alessandro kung paano kukumprontahin ang mga magulang nito. Ang masaklap din ay tila maraming nagmamanman sa kanila. Araw ng linggo ngayon at ipinasya nilang magsimba sa bayan. Walang problema kay Alessandro, basta naroon ito at kasama sila. Matapos magsimba ay dumaan sila sa ilang nagbebenta ng street foods. Ano bang tawag nila dun sa ice cream na kulay itim? Tanong ni Hazel. Charcoal yun, charcoal. Nababagot na sagot ni Hansel. Mama, bilan mo kami nun. Ingos ni Harry. Kumibot ang dulo ng labi niya. Oh, sige na nga, ang kulit niyo eh. Nasaan bang papa niyo? You know, tinuro ni Harry ang ama nito na bumibili ng corn dog. Gusto raw matikman ng mga anak kaya napilitan itong bumili. Umiling siya't iniwan ng mga anak para bumili ng ice cream. Nainis siya nang tumambad sa kanya ang mahabang linya. Huminga na lang siya ng malalim at matyagang pumila. Such a wonderful surprise! Alang boses na umugong mula sa likuran niya. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig
nang nalingon niya ito. Malapad ang ngiti ng biyanan niyang babae at matalim ang titig sa kanya. Akala mo siguro, hindi ko alam na buhay ka. Talagang mahusay mong ginamit ang anak ko. Hindi ko po ginagamit ang anak ninyo. Buwelta niya. Ang tapang mo nang sumagot. I let it go once, but not this time. Not when I know you had children with him. Hinila nito ang buhok niya. Come with me and let's finish this stupidity. Bitawan niyo ako! Bibitawan lang kita kapag wala ka na. Bago siya umalma ulit, ay tinakip nito ang panyo sa kanyang ilong. Nanlaban siya hanggang mawalan siya ng malay. Nagising si Bianca sa malamig na velvet couch. Mahapdi ang kanyang palapulsuhan at nahihilo siya sa amoy ng rosas at nakasinding mga kandila. Inayos niya ang pang-upo at inikot ang mga mata. Natigilan siya nang mahagip ang mga magulang ni Alessandro. Madalim ang mukha ng ina nito at blankong ekspresyon ng ama nito. Marami ka nang idinulot na kahihiyan. Panimula ng mother-in-law niya. Do you know what you've done to our family's name? You trapped our son again, and now you want to expect us to accept your children? Hindi na nadala ang babaeng ito. Kahit anong gawin ko, nabubuhay pa rin. Sinadya ko rin ang aksidente ka sa barko, alam mo ba? Anang lalaki. Ang sasahol niyo, hindi niyo lang pinatay ang yaya ko. Gusto niyo rin akong patayin. Si Alessandro, ang nagmanipula ng kasal namin. Hindi ako. Hindi pa ba sapat ang pagsira niyo sa amin? Nagulat ang mga ito. Maya-maya lumapit sa kanya ang mother-in-law niya. Alam mo pala na minanimpula ka. Bakit hindi mo siya iniwan? Sinadya mo pang magpabuntis. Marahas siyang sinampal. Mag-asawa kami. Anong masama kung mabuntis ako? Oportunista ka. Dahil sa'yo, nawala ang pinakamalaking deal na pwedeng makuha ni Alessandro. Tinalikuran niya ang bilyong halaga ng project na yon para sa'yo. Kung pinakasalan niya ang anak ng investor, mas mayaman at makapangyarihan pa kami ngayon. Tumawa siya. Kayo ang totoong mga oportunista at mga sakim. Alam ko na sinira niyo rin ang mga negosyo namin. Once na makawala ako rito, hindi ako magdadalawang isip na ipatapon kayo sa impyerno. Ginantihan siya ng tawa ng dalawa. Yun, ay kung makakatakas ka. Tinutok nito ang baril sa kanya. Wag, maawa kayo. Kailangan pa ako ng mga anak ko. Naluluha niyang pagsusumamo. Don't worry. We will send them to the orphanage after this. Mga baliw ba kayo? Mga apo niyo yon at anak ni Alessandro. Sige, subukan niyo akong patayin dahil sigurado kong papatayin niya rin kayo. He will never kill us. Bulyaw ng biyanan niyang lalaki. Oh, ang sarap mong paglaruan. Okay, I'll give you a chance but you should leave him. Discreetly. Or you and those children will disappear. Suminghap siya. Hindi na pantay-pantay ang paghinga sa magkahalong takot at kaba. Sinabayan pa ng luha niya. Hindi. Hindi ko gagawin ang gusto niyo. Ang tapang! Nag-uuyam na pumalakpak ang bayanan niyang lalaki. Kung ganon, kailangan mo na magpaalam. Umaalab na sigaw ng bayanan niyang babae. Malakas ang tibok ng puso niya. Pumikit siya at hinintay na tamaan siya ng bala. Pero sa awa ng Diyos ay hindi yun natuloy. Dahil may pumasok na kalalakihan at binaril ang kamay nito. Humiyaw sa sakit ang matanda at namuluktot. Tatakasan ang lalaki pero nauna itong hulihin ng SWAT. What is this? Oh damn! Let me go! Nasaan ba mga gwardya natin? Tarantang bulalas ng matandang lalaki. It seems this is your lucky day, witch. Anang demonyita niyang mother-in-law. Hindi ko alam kung anong kademonyohan ang ginawa niyo sa asawa ko. Galit na sinugod ni Alessandro ang mga magulang. Matagal kong tiniis to. Pero inuubos niyo ang pasensya ko. My son! Don't call me your son. Because I'm not your son anymore. Putol ni Alessandro sa ina. Nasira na ang utak mo dahil sa babaeng yan. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa inyo. At sa kasakiman niyo. Matagal ng problemang ito. At nakapag-asawa ng babaeng gusto ninyo para sa akin. Enough of this stupidity. And wake up to reality, Mom. Hindi lahat ng gusto mo ay masusunod. Hindi ako robot na pwede mong diktahan ang diktahan. You're the foolish one here, Alessandro. Hinayaan mo ang sarili mo na i-brainwash ng babaeng iyan. Sigaw ng ama nito. Mapaklang umisi ang asawa niya. Enough of this. Mabuti pa, sa presinto na kayo magpaliwanag.
You are not my son anymore. How dare you do this to us? Patuloy na sigaw ng ama nito kahit kinakaladkad na paalis ng mga pulis. Nagsisi ako niliwal kita sa mundo, Alessandro. You're just a disgrace. Habol ng ina nito. Bumuga ng hangin si Alessandro. Ginulo ang buhok at mabilis siyang nilapitan. My love, sorry kung ngayon lang ako. Anito habang kinakalagan siya. Natatakot ako, Alessandro. Natatakot ako. Agad niyang niyakap ito at sa dibdib nito ibinuhos ng mga luha. Shh, tahan na. You're safe now. Bulong nito habang kinakalagan siya. Akala ko talaga mamamatay na ako. Pero salamat dahil dumating kayo. Matagal ko nang alam na maaaring mangyari to. Kaya hinayaan ko muna silang dalhin ka rito para mahuli namin sila sa akto. Wala nang kukontra sa atin simula ngayon. Napansin mo bang nawala ang mga gwardya? Sila kasing sikreto kong kinuha para bantayan ang mga magulang ko. Kumala siya. Pero, mga magulang mo pa rin. Yeah, they're my parents. But they're dangerous. And what do we usually do with people like them? We put them behind bars. Pinunasan nito ang luha sa pisngi niya gamit ang hinlalaki. Alessandro, pinapatawad na kita sa lahat ng kasalanan ginawa mo noon. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo yun ginawa. Naging biktima ka rin katulad ko. Bumuntong hininga ito. Maraming salamat, Bianca. At salamat din sa Diyos dahil nakilala kita. Alam mo bang nahulog agad ako sa iyo nung una kitang nakita pa lamang? Yun ang birthday party ko na hindi ko makakalimutan. Lumitaw ang malapad nitong ngiti. Dahil sa iyo, nagbago ang buhay ko, Bianca. Kung hindi kita nakilala, siguro miserable at sunod-sunuran pa rin ako sa mga magulang ko. At wala ka sanang triplets ngayon. Tama. Hinawakan niya ang pisngi nito. Alessandro, maraming salamat sa pagbibigay hustisya sa yaya ko. Sobra-sobrang effort ang ginawa mo. At kaya mo pang ipagpalit sa amin ng mga magulang mo. Kayang-kaya ko silang ipagpalit dahil makasalanan silang tao. And they don't deserve me to. Banayad niyang hinipo ang pisngi nito at kinintala ng halik sa labi. Ikaw lang ang lalaking nakilala ko. Kahit anong pagtataboy ko, nandito pa rin at patuloy ako minamahal. Anya matapos itong halikan. Bianca, natatangi ka sa lahat, kaya ayoko mawala ka. Ayoko na rin mawala ka, Alessandro. Pero ipangako mo na, hindi ka natatakas ulit. Ngumiti siya. Depende. Kinabig nito ang ulo niya at hinalikan siya ulit sa labi. Kahit nasa buwan ka pumapadpad, ay hahanapin pa rin kita. Sabi nito pagkatapos kumulas. Pinisil niya ang ilong nito at iniba ang usapan nila. How's the triplets? They're safe too. Actually, iniwan ko sila sa Albay at si Jerry ang yaya nila ron. Hindi niya mapigilang tumawa. Alam niyang hindi marunong magbantay ng bata ang assistant. Sana, makaya niyang kakulitan ng tatlo. Ngumiti lang ito sa kaniyakap siya ulit. Mukha lang masungit si Jerry. Pero may pusong mamon naman yun sa mga bata. Hinalikan siya nito sa noo. Tara, umuwi na tayo. Naghihintay na sila. Tumango siya at hinatak siya ni Alessandro patayo. Lumipas ang isang buwan pagkatapos makulong ng mga magulang ni Alessandro. Muli silang umuwi sa mansyon nito sa Manila. Doon na rin nag-aral ang triplets at bumalik siya sa pagtatrabaho bilang chef. Wala na rin siyang aalalahanin ngayon dahil payapa na silang namumuhay hanggang sa lumaki ang mga anak nila. Muli rin niyang nakasama ang mga magulang noong umuwi ang mga ito galing France. Nagkaayos din si Alessandro at ang nakababatang kapatid nito. Sa katunayan, ay kasosyo ito sa bagong resort na ipinapatayo ni Alessandro sa Palawan. Kasalukuyan silang nasa Palawan ngayon upang ipagdiwan ang karawan ng triplets. Parang kailan lang at ngayon ay magwawalong taong gulang na ang mga ito. Abala siya sa paglalagay ng dekorasyon nang nagtatakbong pumasok ang tatlo sa cottage. Ba't hingal na hingal kayo? Saan ba kayo galing? O sisa niya. Ngumisi si Hazel sabay angat ng bitbit nitong kwintas na gawa sa seashells. Ito ay para daw sa isang espesyal na babae. Pakli nito. Kumorba ang kilay niya. Gawa mo? Ang ganda ah. Inilayo nito ang kwintas ng akma niyang kukunin. Di, si Papang gumawa nito. Sabi niya, isuot ko raw sa inyo. Sus, ang OA ng papa niyo. Ano naman kayang kalokohan ang gagawin niya? Mabilisan niyo, malalanta na kasing gumamela. Naiinip na reklamo ni Hansel na may hawak namang gumamela. Yumukod po kayo ma, ako na magsusuot. Sinunod niya si Hazel. Yumukod siya hanggang maabot siya nito.
Pinusod niya ang mahaba at kulot na buhok at mabilis nitong isinuot ang kwintas sa kanya. Ako na! Pigil ni Hansel ang takain niyang kunin ang gumamela. Saka dali-dali nitong iniipit iyon sa kanyang tenga. Thank you. Ma, hindi pa kami tapos. Bouquet ng lili para sa inyo. At sabi ni Papa, ay dapat daw kayong sumama sa akin. Ani Harry matapos ibigay sa kanya ang bouquet. Where's your father? At nang mapingot na, maraming alam na kalokohan talaga. Ewan ko na lang. Hinila ni Hazel ang kamay niya. Sumama ka na sa amin, Ma, at doon na kay Papa magpaliwanag. Paano kung ayoko? Kikidnapin ka namin. Bawal daw kaming bumalik nang hindi ka namin kasama. Tara na, Ma, bilis. Naririndi si Bianca habang inahatak ang kamay niya. Okay. Let's go. Iniwan niya na kalahating tapos ang dekorasyon. Mabuti pang alamin niya muna ang plano ni Alessandro at i-enjoy ang sandali. Napadpad siya sa dalampasigan na may iilang nakadaong na bangka. Palubog na ang araw, kaya eksaktong nakasindi ang fairy lights. Natanaw niya sa di kalayuan ang makisig niyang asawa na nakasuot ng puting pantalon at light blue na button-up shirt. Kumislot ito nang makita siya at sunod-sunod na hinawi patalikod ang buhok. Mas kinakabahan pa yata ito sa kanya. Ilang saglit pa ay nakita niya ang mga talutot ng lili sa buhangin at may ilan na nakadisplay sa stand. Mama, bilisan mo! Nandiyan na si Papa! Oy Hazel, umalis agad tayo dito ah! Muntik pa siyang madapa sa lakas ng hatak ng dalawang paslit. Lumipas ang ilang sandali ay nasa harap na siya ni Alessandro. Ano na naman to? Naiiling niyang tanong sa asawa. Ngumisi ito. A surprise, I suppose. Hayang ka na naman. Pero salamat ah. Ang cute ng seashell na kwintas. Si Hazel ang gumawa niyan. Ang triplets din na nakaisip ng setup na to. Mas magaling na sila sa akin sa pagkaplano ng sorpresa. Nalaglag ang panga niya. Huwag mong sabihin na sila rin ang nagplano na bigyan ako ng bulaklak. Tanging ang gumamela lang. Nakita kasi ni Hazel sa likod ng vacation house yan. Tsaka bigla niyang nasabi na what if magpapakasal ulit ang mama at papa niya. Naalala ko na sa West lang pala tayo nagpakasal. Kinagat niya ang kuko. What? Anong ibig mong sabihin? Gusto mong pakasalan ako sa simbahan? Sumilay ang malawak ng ngiti nito. Oo, at ikaw na talaga ang pinipili ko. Wala akong pakialam kung matari ka. Strikto o maarte. Lumapit ito at hinawakan siya sa kamay. Kumikislap ang mga mata nito habang mataimtim na nakatitig sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi kahit ganyan ka, ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Naalala mo bang sinabi ko noon? Kahit magkaroon pa ng malakas na bagyo ulit sa ating buhay, ay hindi kita iiwanan. Ikaw pa rin sa hirap at ginhawa, Bianca. Lumuhod dito sa harapan niya at binuksan ang maliit na box. Kuminang ang singsing sa loob niyon. Natutop niya ang bibig. Bianca Corpus, my wife, will you marry me again? Pigil hininga niyang hinayaang pumatak ang mga luha. Para kasi siyang nananaginip. Yun ang pangarap niya dati noong bata pa siya. Ang isang proposal sa dalampasigan. Bianca, tanong nito. Alessandro naman eh. Alam mo nang sagot ko, di ba? Hinampos niya ito ng bulaklak. Oo, pakakasalan kita. Pakakasalan kita sa lahat ng lifetime ko. Ikaw lang ang pipiliin ko. And above all, I love you. Hindi naging ganito kakulay ang buhay ko kung hindi kita nakilala. Tumayo ito at isinuot sa kanya ang diamond ring na hugis bulaklak. Niyakap niya ito at siniil siya nito ng mainit na halik. Matapos niyang kumalas ay hinalikan nito ang likod ng kamay niya. I love you too, Bianca. Dahil sa'yo, nagbago ako. At nalaman ko rin kung ano yung totoong pagmamahal. Sa kabila ng manipulasyon ko sa'yo noon, ay tinanggap mo pa rin ako. Maraming salamat sa lahat. Pinapangako kong babawi ako araw-araw sa'yo. Hinagkan siya ulit nito sa mga labi. Naging mapusok ang paghalik at halos hindi siya makahinga. Ipinulupot niya ang mga kamay sa leeg nito at binuhat naman siya nito kaya nalaglag ang sandals niya. I'm the happiest and the luckiest man alive. Anunsyo nito matapos siyang ibaba. Congratulations! Sumulpot ang triplets kasama si Jerry at ang bagong yaya ng mga ito. Pinaputok pa ng mga ito ang hawak na party popper. Advance best wishes! Sbati ni Jerry. Kaya ikaw, Jerry, humanap ka na ng sayo para kami naman ang dadalo sa kasal mo. Biro ni Alessandro. Nakakbay na ito ngayon sa kanya. Wag na muna sa ngayon, boss. Kasi gusto ko munang mag-TITE. Nagsalubong ang mga kilay nila.
Ang bastos mo. Angil niya. Gusto ko muna magtrabaho, ipon, travel at mag-enjoy po. Hindi po yun bastos. Ang green-minded nyo naman. Humagalpak sila sa tawa. Pagkatapos na yun ay lumapit ang mga anak nila. Papa, suhol namin. Tanong ni Hazel. Mamaya, fried chicken tayo sa hapunan. Natatawa nitong tugon. Sumimangot ang tatlo. Daya. Next time di na ako magpapabiktim kay Papa. Bulong ni Hansel habang naglalakad paalis ang mga ito. Pinandilatan niya si Alessandro. Loko ka talaga. Malakas niyang pinisilang ilong nito. Humagalpak ulit sila ng tawa. Pagkalipas ng 2 buwan ay muli silang nagpakasal. Ipinagdiwang nila sa tahimik na paraan at iilan lang ang inibitahan nila. Pareho silang lumuluha ng araw na yun at hindi pa rin makapaniwala na kahit ayaw sa kanila ng lahat ng tao, kung para talaga sila sa isa't isa, ay gagawa ng paraan ng tadhana para pagtagpuin sila. Pagkatapos ng kasal ay muli siyang nagbuntis at isang babae iyon. Si Hazel ang pumili ng pangalan ng kapatid at tinawag itong Hestia. Tuloy-tuloy ang payapa nilang pamumuhay hanggang sa lumaki na ang kanilang mga anak. Naging engineer si Hansel. Si Harry naman ay isang chef at si Hazel ay naging isang hotelier gaya ng ama nito. Nakangiti si Bianca habang pinagmamasdan ang family picture frame nila. Bumalik ulit sa kanyang alaala ang pinagdaanan noong una niyang nakilala si Alessandro. Ang matindi niyang galit ay pinalitan ng pag-unawa at pagpapatawad ngayon. Malamang ginawa yun ng may kapal sa kanya bilang isang pagsubok upang maging matibay sa mundong puno ng kaguluhan. Araw-araw siyang nagpapasalamat tuwing matatanaw ang ngiti sa labi ng pamilya at wala na siyang iba pang mahihiling. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!